Live mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Road rage na naman. Ganda mo yung... Akin na resete mo! Hindi mo ibigay? Sir, hindi mo ibigay! Akin na resete mo! Nagpakilalang abogado, nanutok ng baril, nagbanta at nandura pa ng nakaalitan niyang motorista. News 5 Exclusive. Mandurukot nakipaghabulan sa kanyang biktima sa isang fast food restaurant. Sa Bicol, medic po, dito sa may stage. Bigyan po natin ng air. aabot sa 100 estudyanteng humataw sa pagsasayaw, hinimatay sa smoke bomb. Good news naman sa mga motorista, lalo na ngayong palapit ang undas. RFID ng mga sasakyan, pwedeng isa na lang ang loadan para makadaan sa kahit anong expressway. Heto pa ang isang exclusive. Kay Senate President Tito Soto na nanggaling, 100% pabalik na sa Blue Ribbon si Ping. Mga taga-mayorya, nagkaayos na matapos magkatampuhan. At eto na nga, Raymart Santiago, rumesbak sa mga paratang sa kanya ng nanay ni Claudine. May babala rin siya sa pamilya Barreto. Nasa pool sa video ang pagtugi sa isang lalaking nandukot ng cellphone sa Pasay City. Na-corner ang suspect nang habulin siya ng kanyang biktima, pati ng mga pulis at taga-barangay. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco Exclusive. Kumakaripas ang lalaking yan ng masapul sa CCTV ng Barangay 83 Zone 10 sa Pasay City. Tumatakas pala ang lalaki matapos mandukot ng cellphone. Maya-maya pa, hinabol na siya ng biktima. Sa ibang anggulo ng CCTV, kitang humabol na rin pati ang ilang pulis para mahuli ang kawatan. Nahuli din naman ang sospek kalaunan. Eksklusibong nakuna ng News 5 ang pag-aresto sa sospek. Tumulong din pati ang mga taga-barangay hanggang sa na-corner ang sospek. Nagmatigas pa raw ito nung una. Pumasok din sa tricycle. Kaya pinuntahan namin yung isang pulis. Ayaw pa nga lumabas eh. Pero umamin din siya na nandun yung cellphone, dala niya. Kwento ng biktima, bumibili lang siya ng pagkain sa isang fast food restaurant nang dukuti ng suspect ang cellphone mula sa kanyang bag. Habang nagbabayad ako, naiwan ko yung cellphone ko sa bag. Tapos after noon, nung nakapagbayad na ako, may biglang lumapit sa akin babae na sabi niya, "Sir, yung cellphone mo nakuha." Traumatic siya na first time syempre nangyari sa akin na nagkaganto. Pero lesson learned na rin. Aminado naman ang suspect sa pagnanakaw. Kinuha ko yung bukas na po yun yung bag niya. Tapos wala akong pangkain. Kaya na. Nabawi na ang cellphone at naibalik na sa biktima. Inaalam pa ng mga pulis kung parte ng mas malaking grupo ang suspect. Nakaharap ang suspect sa reklamong theft. Paalala naman ng mga otoridad. Diyan sa may Pasay Rotunda, busy area po yan, maraming tao. Hanggat maaari, ingatan po ang kanilang mga mahalagang gamit. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nawasak ang isang bahay at mga poste ng ilaw matapos araruhin ang 14-wheeler sa Caloocan. Isa ang sugatan sa aksidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Dahan-dahan sa pagpasok ang tauhan ng BFP sa gilid ng 14-wheeler na yan. Inararo ng truck ang isang bahay sa barangay 178 sa Caloocan. Natunghayan niya ng residenteng si Marie Chris Oliver. Sabi nung tricycle driver, ate, halika, sabi ko, yung truck bumababa na. Bigla ko hinila ng tricycle driver. Muntik na talaga. Siguro kung hindi ako nahila, baka patay ako ngayon dyan eh. Baka nadala pa ako doon, nakaladkad pa ako ng truck. Maging ang mga poste, inararo ng truck. Nasalpok man ang bahay ng pamilya ng Bernalod Angel. Nakaligtas naman silang lahat. Tiningnan ko lang kung yung kasama ko, yung asawa ko, kung safe. At saka yung anak ko, inaalo na umiiyak na, humihiyaw kasi yung bunso ko kasi sa bigla ng pagsabog at biglang usok ng buong bahay, umiiyak siya. Isa naman ang sugatan matapos naman ang bahagi na nabanggang gate.
Paliwanag ng truck driver, bago ang aksidente, nabasag ang side mirror ng truck na dahilan kaya nasugatan ng kanyang pahinante. Dahil dyan, huminto sila para pababain ang pahinante at madala ito sa ospital. Pero hindi maayos na nakakalso ang truck, kaya dumausdos ito. Ang bala ko kasi dagdagan ko ng kalso. Pagbaba ko, may tumalo na yung truck sa isang kalso, hindi ko na napigilan. Yun na po ang nangyari. Nagsorry ang driver sa mga biktima at nadaan naman ito sa areglo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sinampahan ng kasong katiwalian at pandarambong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Inihain yan ni dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng umano'y 7 bilyong pisong proyektong napunta sa kumpanya ng pamilya ni Go. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Bit-bit ang kahong-kahong mga dokumento nagsampa na reklamong plunder at graft si dating Senador Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bongo. Nag-ugat yan sa umano'y pag-abuso ni Go at Duterte sa kanilang posisyon para mapunta ang nasa 7 bilyong pisong halaga ng infrastructure projects sa CLTG Builders sa pagmamay-ari ng ama ni Senator Go at sa Alfrego Builders ng kapatid naman ng senador. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na impluwensyahan ito. Bawal po ito, di ba? Hindi mo pwedeng bigyan ng kontrata yung tatay at kapatid mo. Halos 200 kontrata raw ito na karamihan ay nasa Davao Region at Davao City. Kabilang dyan ang flood control pati road widening projects. Pag-isiwalat pa ni Trillanes, nasa 816 million pesos sa mga kontrata nakuha umano sa pamamagitan ng joint venture ng CLTG Builders at St. Gerard Construction ng mga Diskaya. Una nang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na pinoprotektahan umano ng mag-asawang Diskaya si Go. Agad dumepensa si Senator Go. Nililihis lang daw ni Trillanes ang atensyon ng publiko sa flood control issue. Tumbukin po yung dapat tumbukin. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Bakit walang mga pinangalanan na malalaking tao? Yung mga buhaya, ba't pilit yung pinagtatakpan? Hindi raw niya ginamit ang kanyang posisyon sa gobyerno para bigyang pabor ang kanyang pamilya. You're parking at the wrong tree. My conscience is clear. Unlike him, panlabas o panloob, pati konsensya niya madumi. Makikipagtulungan daw si Go sa investigasyon at umaasa magiging patas ang ombudsman. Sabi naman ni Ombudsman Remulla, daraan sa evaluation ang inihaing reklamo ni Trillanes. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga rumaratsyadang showbiz balita ngayong Martes. Mapaserye o pelikula, maaksyon ang bawat eksena sa career ni kapatid Prince Kiko Estrada. Mas pinatindi pa ang kwento sa Book 2 ng Totoy Bato at maaksyon din ang tapatan nila ni Piolo Pascual sa Manila's Finest. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfort. Ngayong linggo na ang panibagong laban sa buhay ni Totoy Bato. May pa-teaser na nga si kapatid Prince Kiko Estrada dahil tiyak na mapapakapit ang lahat sa mga pangmalakasang eksena sa primetime Primera Series. Book 2 is taking us to a point na hindi na alam ni Totoy kung ano ang gagawin niya kasi kinuha na ang lahat sa kanya. Imagine that, lahat ng mahal mo sa buhay tinanggal na sa'yo. So, is Totoy still gonna be that knight, that white knight? O magiging dark knight ba siya? This week na rin ipapakilala mga karakter na gagampanan ng veteran actors sa sina Jano Gibbs as Engineer Arco Perez at Ludin Barreto as Diamond. I just shot scenes with them. Wow. And grabe, I felt naramdaman ko yung aura. You know, I felt the greatness. I try my best, MJ. Yung sa akin lang sinusubukan ko lang talagang maging best version ng sarili ko. Kasabay ng Totoy Bato, focus din si Kiko sa first ever Metro Manila Film Festival entry niya na Manila's Finest by M-Quest Ventures at Signal na pinagbibidahan ni Piolo Pascual. The role is really nice, para siyang
I can spill at this maybe. I'm the one he chases. Ako yung hinahabol ng character ni Piolo dun. It's not too big. It's not too big, but there's no small roles, right? But napapanood ang Totoy Bato weekdays sa primetime premiera ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, karambola ng 11 sasakyan sa pool sa video. Motorista nga nanutok ng baril, nandura ng bulyaw at pinagmumura pa ang nakagit-gitan niyang driver na aresto pero nakalaya rin matapos makapagpiyansa. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkarambola ang 11 sasakyan sa Aklan. Nasa pulyan sa bidyong ito. Dira. Oh my God, may nahulog. May nahulog ito, Dad. Oh my God. Tumagilid ang truck at natapon ang karga nitong asukal. 6 ang sugatan sa aksidente. Base sa investigasyon, papuntang Katiklan ng truck na mawalan ito ng preno. Sinubukan ng truck driver na iwasan ang motorsiklo sa harapan niya. Dahilan kaya ito tumagilid. Nabangga rin nito ang iba pang sasakyan. Nakakulong na ang truck driver habang gumugulong ang investigasyon. Tuloy-tuloy pa rin ang matinding hampasan ng PVL team sa ongoing Reinforced Conference. Isa sa mga inaabangan ngayon ay kung matutuldukan ng Signal Super Spikers ang winning streak ng sister team na PLDT High Speed Hitters. Live mula sa Smart Araneta Coliseum, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian? Denise, nagsisimula na nga pumondo ng panalo ang bawat koponan sa pagpapatuloy ng PVL Reinforced Conference dito sa Big Dome. At all eyes nga ngayon sa PLDT High Speed Hitters dahil target nilang i-extend ang kanilang winning run. Maya-maya nga lang makakaharap na ng High Speed Hitters ang sister team nito na Signal HD Spikers. Tila bad blood ang labanan ng PLDT at Signal, pero nasa magkaibang sitwasyon sila ngayon. Matapos magkampiyon sa Invitationals at PVL on Tour, on a 2-game winning streak ang PLDT. Sa katunayan, sobrang init ngayon ng koponan na tila wala silang balak magpatalo at nakuha nila ang 15 wins buhat noong last season. Samantala, nahihirapang makaporma ang Signal lalo't wala naman silang panalo mula nang magsimula ang torneo. Kanina, went for the kill din ang Farm Fresh Foxes kontra naman sa Solar One Capital Spikers sa ikalawang laro. Kahit dikit sa bawat set, nanaig ang experience ng Foxes tungo sa 4-set victory. Bumomba ng game-high 36 points si import Helen Rousseau para ibigay ang best winning run ng Farm Fresh in 2 years. Bukod pa dyan, matindi rin ang nagiging tagpo sa pagitan ng Choco Mucho Flying Titans at NX-led Chameleons sa pangatlong laro. Sa ngayon, lamang ang Choco Mucho 2-0. Denise, kung sakali nga na mapagtatagumpayan mamaya ng PLDT ang Signal, aangat na rin sila sa 3-0 standing at makakatabla nila dyan ang Farm Fresh Foxes. Yan muna ang latest mula dito sa Big Dome. Denise? Maraming salamat, Ian Suyu. Susunod, sa wakas, mayroon na ring unity sa RFID. Mga dumadaan sa expressway, hindi na kailangan magpakabit ng magkaibang RFID sticker. At 100 estudyante ng Bicol University hinimatay at nahirapang huminga dahil sa smoke bomb. Yan ang iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages
ng News 5. Patay ang isang pamilya matapos masunog ang kanilang bahay sa Cagayan de Oro City. Nilamon ng nagngangalit na apoy ang kanilang bahay sa Barangay Gusa alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga nakaimbak na tela sa loob ng bahay. Natrapang mag-asawang sina si Sinio at Annie Rose Talara at ang 13 anyos silang anak na si Mary Rose. Wala namang ibang bahay pang nadamay pero patuloy na iniimbestigahan ang naging sanhi ng sunog. Ikinadismaya ni DepEd Secretary Sonny Angara ang kabagalan ng DPWH sa pagpapatayo ng mga classroom. Base sa ulat ng DPWH, 22 pa lang ang naipatayo mula sa 1,700 na target classrooms ngayong taon. Nakakapanghinayang ito ayon kay Angara, lalo't 150,000 na classroom ang kailangan sa buong bansa. Umaasa si Angara na may mababago sa sistema dahil DPWH lang daw ang may kapangyarihang magpatayo ng classrooms. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamahan na kung sino matamahan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Susunod, lalaking nanakit ng dura at nanutok ng baril sa viral road rage. Kinulong pero nakapagpiyansa. Nandudura kayo sa mukha. Babarilin kita. Pulis na umawat sa nag-amok na lasing sa Isabela, patay sa saksak. At Inday Barreto, binakbakan ang aktor na si Raymart Santiago dahil sa pang-aabuso umano sa anak niyang si Claudine. Sa isang tao na ikala mo gentleman, mabait, satanas pala siya. Ang Diyos ni Raymart, satanas. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagmura, nanigaw at nanutok pa ng baril ang isang lalaki sa kapwa niya motorista sa Biñan, Laguna. Cheryl, nagpakilala pang abogado ang nagwalang lalaki at pilit na hinihingi ang lisensya ng driver. Mula sa Biñan, Laguna, sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano bang nangyari sa panibagong road rage incident na ito? Napakagrabe nitong nagpa-viral na video ngayon ng road rage. Marami nga sa mga nakapanood nito yung kundi nagalit, natakot o naawa sa naagrabyadong driver. Ito nga yung nakikita natin ngayon sa ating TV screen, ang lalaking nasa pintuan ng isang AUV na galit at nananakit mga. Pakinggan natin ang viral video. Ano ba naman po? Ay, ba't naman po kayo ganyan? Babanggay kanina? Sir, kayo po yung biglang nag-cut sa akin kanina. Babanggay mo kanina? Babanggay mo kanina? Sir, medyo hindi po maganda yung... Babanggay mo kanina? Pasensya na po. Babanggay mo ako! Aray ko! Babanggay mo ako! Babanggay mo ako! Mga kapatid, umpisa pa lang yan ang video pero katakot-takot na pananakit na ang sinabi ng driver. Paulit-ulit din na tanong ng lalaking galit na babanggain mo ko? Pero in fairness naman sa sinasaktan driver, kalmado siya at maririnig pa nating may paggalang ang kanyang mga pagsagot ng po. Pero talagang beast mode itong nakikita nating lalaki na nagpakita pa ng baril at humaktong parang otoridad na nanghihingi ng lisensya. Panoorin natin ang karugtog ng video. Akin ang lisensya mo! Punta na lang po tayo ng ano. Akin ang lisensya mo? Doon na lang po tayo sa ano. Hindi mo ibigay? Sir, hindi mo ibigay! Akin ang lisensya mo! Sir, akin na! Huwag po kayong nagtututok ng baril. Akin na!
Papatayin mo ako kanina. Hindi ko kayo papatayin, sir. Papatayin mo ko, yan ang pahayag ng lalaking narinig nating tila nagkasapa ng baril sa driver na maayos namang nakikipag-usap sa kanya. Hindi makakaila na ang video na yan na hindi lang basta sigaw kundi bulyaw na pananalita na nanggagaling sa motorista. Sinubukang magpaliwanag ng tinatakot na driver pero nagalit lang lalo at pinagyabang pa ng motorista ang kanyang estado sa buhay. Doon po sa pasita pa lang po. Papatayin mo ako kanina. Hindi po. Abogado ako eh! Opo, pasensya Abogado! Sino ka ba? O, pasensya na po. Sino ka? Pasensya na ho. Hindi ako... Sino ka? Hindi ho ako lalaban sa inyo, sir. Papatayin mo ako eh! Hindi po ako lalaban. Papatayin mo ako! Hindi po, sir. Pasensya na. Akin na! Mo! Huwag po kayo nandudura. Akin na! Nandudura kayo sa mukha. Akin na! Babarilin kita! Habang tumatagal ang sagutan, lalong lumalala ang mga nangyayari. Nandura, nanutok ng baril at diretsahan ang pagbamat ng babarilin kita. Nag-alok ang driver na magpunta na lang sila sa police station pero hindi pumayag ang armadong motorista. Akin na lang po tayo police station. Hindi, akin na! Police station na lang po tayo. Akin na! Doon na tayo sa police station. Tawag ka. Tawag ang police. Wala po akong contact, sir. Akin na. Wala po akong contact. Akin ang cellphone mo. Wala po akong contact. Akin na! Wala nga po akong contact. Sa punto ng video na yan, nawala na ang audio hanggang matapos. Nangyari ang road rage na yan noong October 16 sa Binyan, Laguna. Kuha ng CCTV ang ating napapanood ngayon at ang audio naman ay galing sa cellphone ng pinagbabantaang driver. Bago ang komprontasyon, makikita sa simula ang magkasunod na sasakyan ng dalawang motorista. Nagkagit-gitan sila. Ilang minuto ang lumipas bago nakaresponde ang mga pulis at naawat ang armadong motorista. Dito na napag-almang peke lang pala ang baril na ipinanakot. Pakinggan natin ang pahayag ng traffic investigator ng Binyan Police. Nangyari doon, nagkaroon ng gitgitan sa may boundary ng San Pedro at ng Binyan. So hinabol ni suspect si victim, nakaabot sa may barangay Kalalay ng Binyan. At nung na-corner na siya, dito na naglabas ng baril. Yung baril niya nakasuksok pa sa waist eh. So pinakiusapan ng tropa na i-surrender yung baril, sinurrender naman niya. At dinala na rito sa police station. Base sa nakong impormasyon ng mga pulis, hindi lang peke ang baril, kundi peking abogado rin ang lalaki. Napagalamang hindi totoong abogado siya, kundi isang legal researcher sa Regional Trial Court ng San Pedro, Laguna. Inireport na yan sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kaugnay naman ng AUV driver, sabi ng mga pulis, tama ang kanyang ginawa. Tama na hindi niya ibinigay ang kanyang lisensya. Desidido ang biktima sa isinampa niyang kasong grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa suspect. Bagaman nakapagpiyansa na ito at pansamantalang nakakalaya, gayunman 90 days na suspended ang lisensya ng suspect at ipinatatawag na rin siya ng LTO para magpaliwanag. Alright, iyan po ang ulat ni Gary De Leon mula sa Binyan, Laguna. Patay ang isang pulis na umawat sa nag-amok na lasing sa Isabela pero nagawa pang barilin ng pulis ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Bakas ang dugo at kinordonan ang bahaging yan ng kalsada sa Kawayan City, Isabela. Sa lugar na yan may nangyaring pananaksak at pamamaril. Diyan napatay si Police Corporal J.R. Galabay. Base sa investigasyon ng Kawayan City Police, pauwi na si Galabay nang makasulubong niya ang isang lasing. May hawak na patalim at nung pagkakatuan na yun, pagkadaan nila ay agad naman nilang sinita. Pagkasita nila, bigla na lamang ang nasaksak itong aking kasamahan. Agad bumagsak si Galabay nang masaksak siya sa bandang kilikili. Pero bago pa siya nawalan ng malay, nagawa pa niyang barilin ng sospek. Pareho silang isinugod sa ospital at pareho ring namatay kalaunan. Sa purol ni Police Corporal Galabay, bumisita ang kanyang mga kabaro. Binigyan siya ng medalya ng kadakilaan. Bukod dyan, tiniyak ng pulisya na tutulungan nila ang naulilang pamilya ni Galabay. Nagpapalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nawala ng malay at nahirapang huminga ang nasa 100 estudyante ng Bicol University sa Albay dahil na sa ginamit na colored smoke bomb para sa kanilang sports fest. At nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Hataw sa pagsasayaw ang mga estudyante ng Bicol University sa Legazpi, Albay sa pagbubukas ng kanilang 1 linggong BU Olympics. Halos lahat nakiisa sa synchronized dance demonstration. May pa-effect pa nga na colored smoke bomb. Pero habang tumatagal,
mas kumapal ang usok. Hindi na nga halos makita ang performance. Nang matapos ang sayawan, nagtuloy-tuloy pa rin ang pagkapal ng usok. Dito na nagkagulo. Kita sa video na biglang nagtakbuhan ng mga estudyante. Medic po, dito sa may stage. Bigyan po natin ng air. Bigla ring nawala ang live stream sa sports complex. Sa video ng isang estudyante, kitang napatakip siya ng ilong sa kapal ng usok. Ilang estudyante rin ang nagpupunas ng kanilang mga mata. Agad rumesponde ang mga medical team dahil may mga nahimatay. Ang ilang estudyante naman, nahirapang huminga. Dinala ang ilan sa Legazpi Hospital pero dahil puno ang emergency room doon, inilipat sa iba't ibang ospital sa bayan ang mga estudyante. Ayon sa mga otoridad, nasa 100 estudyante ang na-irritate at na-suffocate sa kemikal ng colored smoke bomb. Paiimbestigahan ng Bicol University ang insidente. Titiyakin din daw ng Bicol University na magbibigay ng kinakailangan suporta sa lahat ng estudyanteng apektado sa nangyaring insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagprotesta kontra korupsyon na ang mga grupo ng mga magsasaka. Karamihan sa kanila galing sa Bulacan na pinakabiktima raw ng kinurakot na flood control projects at farm-to-market roads. Nasa frontline ng balitang niya, Simon Gualvez. Gigil at galit na sinira ng mga magsasaka ang effigy ni Pangulong Bongbong Marcos sa Mendiola, Maynila. Halos durugin nila ito gamit ang karatula na may hugis karit. Ito ang kilos protesta ng mga magsasaka kontra sa malawakang isyu ng korupsyon. Una silang nagmarcha mula sa Liwasang Bonifacio kung saan idinaos din ng mga naunang programa at protesta. Karamihan sa mga dumalo ay mga magbubukid mula sa Bulacan na pinakabiktima ng kinurakot umanong flood control projects at ang overpriced na farm-to-market roads. Farm-to-market road ay naging farm-to-pocket road. Napakalaking korupsyon yun. Una ng mga ralista, tila kaduda-duda ang ginagawang investigasyon ng pamahalaan patungkol sa mga naturang anomalya. Ang mga congressman, pinagtatakpan ng kapwa congressman. Ang mga senador, pinagtatakpan ng kapwa senador. Kaya nga merong independent commission. Pero ang independent commission, tinago naman yung kanilang proseso. Nakabantay naman ng mga pulis Maynila sa lugar. Tansya nila, aabot sa mahigit 6 na ng mga nakiisa sa rally. Sa lawak ng kilos protesta, mahigit 2 oras hindi nadaanan ng mga motorista ang intersection ng Recto at Legarda. Bagamat pinagbigyan ng mga pulis na magdao sila ng programa, muli nilang iginiit na hindi Freedom Park ang bahaging ito ng Mendiola. Nakikiusap po tayo sa kanila. Ganun pa man po, mataas yung ating pagrespeto sa kanilang karapatan at kalayaan mamahayag. Babala ng mga rallyista, asahan ng mas malawak na kilos protesta at walang uwi ang rally sa November 30 sakaling walang managot ng mga tiwaling opisyal. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sigurado raw na babalik si Senator Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa eksklusibo kong panayam sa One Balita Pilipinas, sinabi ni Senate President Tito Soto na 100% daw babalik bilang chairman ng Blue Ribbon si Lacson. Nakarating daw kay Lacson ang kagustuhan ng mga senador maging ng publiko na pamunuan niya ulit ang komite. Posibleng yan daw ang dahilan kung bakit kinonsidera ni Lacson na bumalik. Magkakaroon daw ng pulong ang mga senador tungkol dito. Matatandaang nagbitiw si Lacson sa Blue Ribbon Committee dahil may ilang senador daw na hindi nagustuhan ng direksyon ng investigasyon sa flood control scandal. Senator Lacson, 100% na babalik bilang Blue Ribbon Committee Chair. Nararamdaman ko rin na meron siya mga unfinished business doon. Marami pang hindi nauungkat. Mga kapatid, pwede nang gumamit ng isang RFID na lang sa mga expressway. Napapanahon yan ngayong maraming bibiyahe para sa Undas. Sa frontline po ng balitang yan, si Gary Cato. Simula ngayon, iisang RFID sticker na lang ang kailangan para sa mga toll expressway natin sa buong Luzon. Mas pinadali na ang pagbiyahe ng mga motorista sa One RFID All Tollway System. Itinaon yan sa nalalapit na Undas. Sa bagong sistemang inilunsad sa Calamba, Laguna, hindi na kailangan ng magkaibang AutoSweep o EasyTrip RFID para makadaan sa magkakaibang expressway.
Malinaw ang layunin nito, mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll gate. Totoo naman, malaki ang tulong nito. Ngunit hindi natin may kaila ang nagdudulot din ng dalawang RFID systems na kalituhan. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa Metro Pacific Tollways Corporation at San Miguel Corporation sa kanilang pakikipagtulungan para matuloy na raw ang proyekto matapos ang 8 taon. Took a while, that's true, about 8 years, so but finally here with government help, it got the push that it needed, no? Kasi previous years, medyo matumal lang ang mga support. Paano nga ba mag-enroll sa bagong RFID system? Madali lang ang proseso. Kung pareho kayong may AutoSweep at EasyTrip accounts, kailangang pumili na lang kayo ng isang provider. Pagkatapos niyan, pwede na kayong magpalagay ng bagong sticker at otomatikong tatanggalin ng inyong luma o hindi napiling RFID. Maaari rin daw na mag-walk-in na lang kayo sa mga tanggapan ng mga RFID provider. Kung may isa lang kayong existing account, pwede raw ipa-update na lang ang inyong sticker o card online. Libre o walang kailangang bayaran sa buong proseso. Paano yung mga balanse? For example, may pinili kayo, AutoSweep or EasyTrip, yung balanse pwede nyo pong ilipat. Or baka gusto nyo namang i-refund, maaari din po. Choice nyo na kung alin sa dalawang RFID provider ang pipiliin o pananatilihin nyo. Oras na makapag-enroll sa bagong unified system, ganito na ang magiging itsura ng inyong mga sticker. Ilalagay na raw sa loob ng windshield ang RFID kumpara dati kung kailan nasa may headlights ito nakalagay. Ayon sa DOTR, makakatulong din itong maiwasan ang pagkaantala sa biyahe dahil sa mabagal o hindi pag-angat ng mga barriers sa mga expressway. Sa ating kasi, ako po, yung mga RFID ko nasa headlights. Luma na po . So yun po ang main reason why minsan the barrier natatagalan. Siguraduhin lang din daw na wala na kayong negative balance sa parehong accounts para gumana ang inyong bagong RFID sticker o card sa lahat ng tollway. Giit naman ng mga otoridad, optional lang ang pag-e-enroll sa bagong sistema. Kung gugustuhin, maaari nyo pa rin daw ipagpatuloy ang paggamit sa parehong AutoSweep at EasyTrip accounts. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Hinatak naman ng MMDA ang mga sasakyang iligal na nakaparada sa mga bangketa sa Quezon City. Yan po ay para mabawasan ang pagbigat ng trapiko ngayong mag-uundas. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Sa kahabaan ng E. Rodriguez Avenue sa Cubao, Quezon City, hinila ng tow truck ng MMDA ang multipurpose van na ito dahil nakaparada sa sidewalk. Napakamot na lang sa ulo ang driver nito. Hindi naman sana matutuwing yan kung walang nag-shooting sa amin. Kasi may nag-shooting, may nilabas kaming mga sasakyan. Habang ang sasakyan naman ng residenteng ito, imbes na violation, binigyan ng konsiderasyon ng MMDA dahil PWD at senior citizen na ang may-ari. And what can we do to remove this vehicle? Well, I have to make a garage. So that will take a very long time. Are you aware po that dun sa other side pwede ang parking? On the right side? Nobody told me. I wrote the barangay. Pero kasi walang sinabi. The entire left side of this street, no parking. Pero ang right side po, pinapayagan. Maging ang mga nakaparadang motorsiklo, hinila ng MMDA. Pinakiusapan naman at ipinaayos sa mga tindahan ang mga pangharang o mga paninda nilang umuokupa sa sidewalk. Isinagawa ang surprise clearing operation bago ang undas. Susuyurin din ng MMDA ang mga bus terminal, traffic-prone areas at mga ruta patungong sementeryo sa mga susunod na araw. So we're expecting a heavy influx of people, yung mga kababayan natin na nais bumiyahe for the undas. Yung iba naman po, definitely gagamitin ng mga pampublikong transportasyon such as the bus. So it's very crucial for us na as early as now, we have more than a week to go. Na ngayon pa lang inumpisa na po natin, yung intensified clearing po natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Star-studded ang nalalapit na opening game ng Los Angeles Lakers kontra sa Golden State Warriors.
Sa kabila yan, ang absence ni LeBron James na may iniinda pa ring lower back injury. Inaasahang magsi-step up ang iba pang Lakers star gaya nila Luka Doncic at Austin Reeves. Magde-debut din para sa Lakers si dating Trailblazer DeAndre Ayton. Sa panig ng Warriors, naroon si Stephen Curry na papasok sa kanyang ika-17 season sa NBA. Kasama niya sina Jimmy Butler at Draymond Green. Bukas ng umaga, oras dito sa Pilipinas, ang tapatan ng Lakers at ng Warriors. Nagpapakitang gilas sa kani-kanilang larangan ng mga Pinoy athlete na sina Carlos Yulo at Alex Ayala. Ang Philippine Gymnastics Golden Boy posibleng makapag-uwi ng 2 medalya sa 2025 World Artistic Gymnastics Championship sa Indonesia. Pasok siya sa finals ng vault at floor exercise events. Nanguna siya sa vault habang naka-second place sa floor exercise sa unang round. Umangat naman ang ranking ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa Women's Tennis Association. World number 53 na siya ngayon mula sa number 54, 2 linggo na ang nakakaraan. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Mala homecoming ang muling pagbisita ni Quezon star Jericho Rosales sa Itbulaga. Ginawa pa ngang mas espesyal yan ang Dapper Cats dahil sa pa-throwback ng kanyang videos sa Mr. Pogi segment ng Itbulaga, kung saan siya nanalo taong 1996. Natawa man sa kanyang itsura noon, masaya ang OG Mr. Pogi na makabalik sa EB stage. Anya, malaki ang utang na loob niya sa longest-running noontime show kung saan nagsimula ang kanyang showbiz career. Game na game ring nakilaro sa Paraffy segment si Echo. Highlight din ng balik Itbulaga ni Echo ang kulitan nila ni Bossing Vic Soto. So lahat ng tinuro nyo sa akin na maganda, pati yung hindi maganda, tinuro nyo sa akin. Kaya joke lang. Wala. Sayo. Basta mga hindi magandang bagay, sayo. Sigurado. Pero kami, ito yung mga Susunod. At Raymart Santiago, Rumes back sa dati niyang biyanan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos barilin ang kanyang kainuman sa San Mateo, Isabela. Ang dahilan daw ng suspect, inagawan siya ng kanta sa videoke. Ayon sa investigasyon ay hindi magkakilala ang biktima at ang suspect. Pareho lang daw silang naimbitahan sa isang birthday party. At habang kumakanta raw sa videoke ang suspect, ipinasa niya ang mikropono sa biktima. Kaya kumanta ito, pero nagalit ang suspect dahil inagawan daw siya ng kanta. Dito na niya pinagbabaril sa dibdib at likod ang biktima na dead on the spot. Tinutugis naman ang tumakas na suspect. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Matitindi ang mga ibinulgar ni Inday Barreto tungkol sa pang-aabuso umano ni Raymart Santiago sa kanyang anak na si Claudine. Tinawag pa ni Inday na satanas ang aktor. May buwelta naman dyan ang kampo ni Raymart. Narito po ang aking report. You broke my child. You broke her soul. You broke everything in her. And here she is still fighting para sa mga anak niya. Matapang at tahasan ng mga salita ni Inday Barreto laban sa dating manugang na si Raymart Santiago. Sa panayam ni OG Diaz sa kanyang YouTube channel, ibinunyag ni Inday ang umano'y pang-aabusong dinanas ng anak niyang si Claudine. Minsan pa raw nakita ito ng kanilang mga anak. Here,
my daughter in front of his pilay na masahista nila. Santino saw it. Sa isang tao na ikala mo gentleman, mabait, satanas pala siya. Ang Diyos ni Raymart, satanas. I hate him. Nilinaw din ni Inday, hindi totoong lulong sa droga si Claudine. Gawa-gawa lang daw ito ni Raymart. Pero mabilis namang pinabulaanan ng kampo ni Raymart ang mga paratang. Sa pahayag ng kanyang mga abogado, tinawag nilang untruthful and slanderous ang mga aligasyon ni Inday. Iginiit din nilang may umiiral na gag order mula sa Family Court ng Mandaluyong noon pang 2023 na patuloy umanong sinusunod ni Raymart. Babala pa ng kampo ng aktor. Anumang paglabag dito, maaaring mauwi sa legal na aksyon. Nag-ugat ang revelasyon ni Inday sa isang property na hindi maisalin sa pangalan ng bagong may-ari dahil ayaw umanong pumirma ni Raymart. Giit ni Inday, ang nasabing benta ay para sa pag-aaral ng mga anak ng mag-asawa. When I saw that, I said, I stand up. Inday Barreto is gonna stand up and fight. Ikinasal sina Claudine at Raymart noong 2004 at naghiwalay noong 2013. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo po kami ulit bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas.